Hi guys, in this video, ino-offer po namin sa inyo itong bagong adjustment program for Epson L3210. Okay, so 14-in-1 po ito, lahat na ng latest model, compilation siya. So, na-provide din na namin yung file na nasa video description. Pwede nyo i-download kung gusto nyo po i-avail itong resetter na ito. So, unfortunately, hindi pa po siya free as of now. So, paid service po siya. So, once instructed na, i-open lang po natin yung adjustment program. And then, ganyan yung lalabas sa kanya. Kailangan siya ng license key, So, itong machine ID nyo, need nyo po isend sa amin kung gusto nyo i-avail yung resetter. Okay? So, automatic po yan, yung machine ID natin, makakopy sa ating clipboard, sa ating computer. So, mag-open lang po kayo ng any text document application para ma-paste nyo yung machine ID nyo. Okay? So, pag naka-open na kayo, paste nyo lang po. And so, lalabas na po siya agad ng ganyan. Okay? So, ito po yung machine ID na lalabas kung sakaling nabuksan nyo yung adjustment program. And then, save as nyo lang po. Then, sa file name, ilagay nyo lang para malaman namin agad. Lagay nyo lang po machine ID. Okay? Ayan, machine ID. Then, save natin siya. Okay. So, once na na-save na natin, yung file na yon, yung ginawa natin notepad, yun po yung isasend nyo sa amin para malaman namin yung machine ID nyo. So, ito po yung machine ID na isasend nyo sa amin. Okay. So, gagawa namin siya ng license copy. Take note, lock to 1 piece po ito. So, pag nagawa na namin siya, ganito po yung tsura niya. Yan. So, extract nyo lang din po yun. Isasend po namin din sa inyo yung file. And then, ganito po ang itsura niya. So, lahat ng nasa folder na ibabalik namin sa inyo, isasend namin sa inyo, i-copy nyo lang po. And then, balik kayo doon sa folder kung nasaan yung adjustment program. So, ito po yun. So, dito nyo po siya isisend sa folder na ito para mapagana nyo na yung resetter. Okay? Na license to 1 PC, lock to 1 PC po. So, i-paste nyo lang po siya dito and then kapag nagtatanong po siya kung i-replace natin file, go ahead, i-replace nyo lang po, overwrite nyo lang and then i-refresh nyo lang. And then, ganito na po yung susunod. Lalabas na po yan dyan kung kanino siya naka-register. Okay? So, ito na po ang ating adjustment program. Yan. So, makikita po natin dito yung kanyang model. Lahat ng model po yan ng printer. Then, punta lang tayo sa select para mapili natin yung tamang model ng ating printer. Okay? So, sa model name, piliin nyo lang po dito kung anong printer na meron po kaya, So, makikita po natin 14-in-1 po yan lahat. Okay? Yan, kung mapapansin natin lahat po yan ng latest model. Kasama na po dito. So, ngayon, itatry natin sa Epson L3210. Okay? So, sa port, piliin nyo yung port kung saan na-detect yung printer natin. So, sa amin, nasa USB 013. Yan po, Tapos, click nyo lang po yung OK. Ayan, so detected siya, So, USB 013. And then, punta lang po tayo sa a particular adjustment mode. And then, scroll down tayo. Punta tayo maintenance. Under maintenance, click lang natin raise input counter. Then, ito na po yung lalabas na sa sunod. Okay? So, para i-check muna natin yung ating current value, click natin itong check button. Ayan. So, reading now. So, yan po. Lumabas siya, So, nakalagay dyan 100%. And then, sa kanyang ink system pad counter, 8% siya, So, isama na rin natin siya ng reset. And then, so, kung gusto nyo na po i-reset yan, dito, nakalagay initialize selected counter, i-click nyo po itong initialize button. Okay? So, yan. So, when the OK button is click, counter will be initialized. Click OK lang po natin. And then, turn off natin muna yung ating printer para ma-take effect yung reset. Click natin yung OK. Yan. So, the waste ink pad counter has been initialized properly. So, click lang natin yung OK. And then, i-turn on natin ating printer ulit.
Tapos i-check natin kung talagang naraset na siya, no? So check natin ulit yung button, click natin. Tapos ayan na po, ano. So nakita po natin naraset po siya. So from 100% back to 0 na po yung kanyang main pad counter at ganoon din po sa kanyang in-system pad counter. Once finish, click nyo lang yung finish, close na lang po yung adjustment program. Okay? So, ganun lang po guys kung paano natin siya reset. So, kung gusto niyo po mag-avail ng resetter na ito, pwede po kayong pumunta sa aming Facebook page, Infinite Services, or pwede kayong mag-subscribe sa aming membership sa channel. Thank you po for watching.